CR lang ako nakipagbasag ulo ka na. Ayan na pala mo. Inis na inis ako habang nililinis ang sugat ni Christian. Ouch! Slowly, Kara. Anong ouch? Kanina noong nakikipagbasag ulo ka dun sa resto, hindi ko narinig yung pag-ouch mo. Ngayong bulak lang may pa-ouch-ouch ka? Sapak gusto mo? Nairit ang buwelta ko sa kanya. Adrenaline rush, perhaps. Napabuntong hininga na lang ako. Matapos kong linisin ang sugat ni Christian, nagpaalam na itong babalik na sa opisina dahil may meeting pa ito. Mag-ingat! Huwag basag ulong hanapin mo. Pahabol kong sigaw. Matapos ko siyang sermonan. Ayi, madam. Sinabayan niya yun ng tawa. Napailing na lang ako. Looking back on what happened a while ago, biglang namula ang pisngi ko dahil bumalik sa akin gunita ang mainit na halikan namin ni Leander. Bago pa ito nakipagsuntukan kay Christian, I don't know what really happened dahil hinimatay pa talagang kasama niya. Ganoon ba ka-intense ang awayan ng dalawa? Sa dami ng ginagawa ko, hindi ko na namalayan ng oras. Time for a snack. Napaangat ako ng tingin. Sumalubong sa akin ang maamong mukha ni Leander na siyang ikinakunot ng noo ko. Hindi man lang ito nabangasan ni Christian. Mean mo, Kara. Hindi naman dito ang renovation room ah. Bakit nandito ka? Pagtataray ko. Tumawa siya ng bahagya na siyang ikinataas lalo ng aking kilay. Nag-alok lang ho ako ng snacks, tapos natarayan pa. Pagbibiro nito, bipolar lang? I told you to stay away from me, Tantoko. Bakit ba ang kulit mo? Paano kung ayoko? Halos pabulong yon, sapat lang na marinig ko. Sabay lapit sa mesang ginagamit ko at yumukod malapit sa aking muka. Pagragasa ang tibok ng aking puso. Pigil din ang aking paghinga. Walang kurap-kurap ang aking mga mata na tila hipnotismo sa malanding galawan niya. Marupok, gusto kong batukan ang aking sarili. Umatras ito at tinungo ang pintuan. I'll be your shadow, Kara. I have to protect what's mine. Napangangako sa mga salitang binitiwan niya. Ano daw? What the hell was that? Makalipas ang halos 30 minutos bitbit ng aking sekretarya ang merienda. Ano yan? Kunot noong tanong ko sa kanya. Bigay po ni Mr. Tantoko, Miss Kara. Inilapag niya yun sa mesa at tumalikod. Wait, call him. Inform ako nang hindi nag-angat ng tingin. Dahil baka ipagkanulo ako ng aking mga mata dahil sa lakas ng kabog ng dibdib ko. Hindi ko namalayan ang yabag ni Leander na magsalita na lang ito bigla. This one smells good. Napaangat ako ng tingin. Naninibago ako sa kilos nito. State your purpose and leave my office after you take that with you. Hindi ko magawang salubungin ang mga titig niya. Nakatutok ang aking mga mata sa laptop kahit wala naman talaga akong ginagawa. I just want to have a snack with you, Kara. That's my purpose, nothing more. I hate your acting weird, and it makes me confused. Tumayo ako, kinuha ang paper bag at pinagduldulan yun sa harapan niya. Hinuli niya ang kamay ko. Hinila niya ako papalapit sa kanya, na mas lalong ramdam kong init ng aming mga katawan. Kinapos ako ng hininga sa aming pagkakadikit. Am I a threat to you, Kara? Bulong nito malapit sa aking tenga. Agad na nalaytay sa aking katawan ng kakaibang kiliti. Pilit ko siyang itinulak para makawala ako sa kanya. Pero lalo lang akong idinikit sa katawan niya. No, you're making me confused. Diretsahang sagot ko. Tumawa lang siya ng bahagya at pinakawalan ako. Come, imerienda na lang natin yung gumugulo sa isip mo. Hinila niya ako paupo sa bakanting upuan para naman akong sunod-sunuran sa mga ginawa niya. Inilabas niya ang laman ng paper bag. It was carrot cake and frappe. Yummy! Marupok. Sa lamig ng ginagamit kong office, namamawis pa rin ang kamay ko. Tahimik naming nilantakan ni Leander ang snacks na binili niya. Tumayo lang ito at tinawag ang isa niyang tauhan na kasama sa renovation team. Is he an engineer? Finance naman ang tinuturo niya nung college. Ngayon engineer? Palaisipan pa rin ang mga kilos ni Leander. Katok sa pintuan na nagpaangat sa akin ng tingin. Miss Kara, ito na po ang schedule niyong meeting bukas. Kinancel ko today dahil it is your first day. Ito na po ang files na kailangan nyo. Kailangan nyo itong pag-aralan. Remind ko lang po kayo na meron kayong board meeting bukas. Mahabang pahayag nito. Oh jeez, how did Clint manage this company when I wasn't ready? Niligpit ko ang aking mga gamit. Pagkatapos ipinaliwanag ni Clarissa ang gagawin ko para bukas. Napahilot ako ng aking sentido. Napapikit ako. Biglang sumakit ang ulo ko. Sa dami ng inaral ko kanina, heto tambak pa rin ang aralin ko sa bahay mamaya.
Napasandal ako sa backrest. Ramdam kong mainit na kamay na gumagalaw sa aking magkabilang sentido. Agad akong nagmulat ng aking mga mata. Malamlam ang mga mata ni Leander ang sumalubong sa akin. Napapikit ako ulit sa ginhawa na naidudulot ng pagmamasahe ni Leander ng aking sentido. Tired? Yeah, simpleng sagot ko. Care for dinner? My treat. Maagang aya nito sa akin. Iminulat ko ang aking mga mata at sinuri ang aking pambisig na relo. 6:00 na ng gabi. Okay, give me a sec. I'll fix my things. Yun na lang ang sagot ko sa kanya. Dumistansya siya at hinayaan akong asikasuhin ang pagliligpit ng iuuwi kong trabaho. Ilang sandali natapos din ako. Let's go? Aya ko. I don't know what I am doing with him. But it was just dinner, right? Nothing more. Nadaanan namin si Clarissa na abala pa rin sa pagtatrabaho. Go home, Clarissa. Utos ko. Nag-angat siya ng tingin. Opo, Miss Cara. Siya nga po pala, may dumating pong dokumento. Iniabot niya yun sa akin. Kinuha ni Leander ang dala ko at iginaya ako patungo sa elevator. Pagdating namin sa lobby, tanaw ko agad si Mang Damian na matyagang naghihintay sa akin. Mang Damian, sumunod na lang kayo sa restaurant, kakain lang kami ng dinner. Inform ako sa kanya. Huwag na ho, Mang Damian. Umuwi na kayo at ako na maghahatid kay Cara mamaya. Kampanting sagot ni Leander. Hindi ako tatanggi pa. Tumangulang si Mang Damian at tinungo ang parking. Pinagbuksan ako ni Leander ng pintuan sa pilot seat. Pumihit ito sa driver's seat pagkalagay ng gamit ko sa likod ng sasakyan niya. Ready? Yeah, wala sa loob kong sagot. Lumapit siya sa akin. Siniksik ko naman ang aking sarili sa upuan pero sagad na ako. Bahagya siyang tumawa sa ginawa ko. I won't kiss you if that's what you're avoiding. Natatawang sabi nito. Namula ang aking mukha nang mabasa niya ang kilos ko. Malay ko, basta-basta ka na lang nang hahalik. Asik ko sa kanya. Lalong lumakas ang tawa niya. This is the first time he laughed genuinely. For you. Sabay abot sa akin ang white bouquet of roses. Hindi ko alam paano itago ang aking pagkapahiya sa inasal ko. Thank you. Nauutal kong tugon. Gusto ko na lang sanang bumukas ang lupa. Nakakahiya. Sobrang tahimik lang ang pagmamaneho ni Leander. Iniwas ko ang aking mga mata at nakatutok sa bintana. What the heck? Hanggang sa makarating kami sa isang Chinese restaurant ni Leander. Iginaya ako, inalalayan. He is a true gentleman. His hand was on my back. It had a warm feeling to it. Binati kami ng waiter at iginaya sa aming magiging lamesa. Inilapag ko ang bulaklak sa gilid ko. It was beautiful anyway. Kinurot ko ang aking sarili. This is your second dinner in a very long time. Throughout those 5 years, I had no idea what had happened to him. Saan ka nakarating? Ha? Wala sa loob kong sagot. Bahagya itong tumawa at lumabas ang magagandang ngipin niya. Abot ang saya hanggang sa kulay abo nitong mga mata. Para akong nahihipnotismo at hindi ako kumurap. Cara, are you alright? Ramdam ko ang paglapat ng kamay niya sa baba ko at ikinuyom iyon. Ipinilig ko ang aking ulo. You're spacing out. Are you sure you're okay? Kawawa naman yung pagkain mo. Na-murder ang inosenteng porterhouse na order mo. Komento nito at napadako ang aking tingin doon. He was right. My food is not a feeling anymore. Nawalan ako ng gana. Oh jeez, what have I done? Nang makita ang lasog-lasog na karne sa plato ko. Kung tao yung nasa plato mo, masyadong brutal ang ginawa mo sa kanya. Tumawa pa siya lalo. Natila musika sa aking tenga. Pero taliwas ang inasal ko. Sinamaan ko siya ng tingin. Nagtaas siya ng kamay tanda ng pagsuko. Can I order you anything else? Pasta perhaps. Alok nito. Umiling ako at kinuha ang wine at inisang inom iyon. Oh, care to share? Are you sure you're okay? What do you want, Leander? Walang kemikong tanong. This is not him. I couldn't believe his acting was so cool. And he was trying to be funny. His personality threw me for a loop again and again. From dangerous to very cool, sweet and thoughtful. Out of nowhere, a submissive personality. What the heck? What the hell am I thinking about? It's just a fong dinner. I just miss being with you. Simpleng tugon nito at nagkibit balikat. Tumayo ako at iniwan siya. No way! Cara, hindi ako lumingon. Naninikip ako sa sarili kong emosyon. At sa malalang pag-iisip ko, lumabas ako ng resto at nag-abang ng taxi. I can't stand being with him.
Naninikip ang aking dibdib. Oh God, what's happening to me? Taxi! Ramdam kong paglapat ng kamay sa aking siko. Pilit niya akong hinaharap sa kanya. Kara, it was just dinner. Kita akong paglamlam ng kanyang mata. This is not you, Leander. This is the Leander I once knew. You better stay away from me. You're a threat that I want to avoid. Malakas kong sigaw. Ayokong masaktan. Nasa isip ko pa ang mga katagang binitiwan niya noon. Hanggang ngayon nandun pa rin ang kirot sa puso ko. Kara, am I really that dangerous to you? All I want is to be with you. How difficult it is for you. For old time's sake? Kalmadong pakiusap niya. There, those pleas made my heart hurt. Yes, yun ang lumabas sa bibig ko. Iniwan siyang nakatayo at sumakay ako sa taxi. Leaving Leander like that was like leaving half of my heart with him. He has a special place in my heart, and I couldn't deny that. This effect on me was too noticeable. Deep in my heart, I knew he greatly affected me regardless of how I treated him. I was broken on that day, and after this very moment, I felt the same. Am I acting exaggerately, or am I just scared of the words he said? Even though it was long ago. I took my phone, dialed Danny's number. Nakailang ring iyon bago niya sinagot. Hi Dan, are you busy? Alangan kong tanong. No, may problema ba, Kara? Her voice was calming as ever. Iling ako ng iling kahit wala naman siya sa harapan ko. I am just scared. Wala sa loob kong tugon. Can you tell me about it? You know I am always here to listen, right? Humugot ako ng buntong hininga. I'm scared of... Dan, I am losing my sanity again. Muntik na akong pumiyok. Bruha ka, iinom na lang yung bigat ng nararamdaman mo. Sa weekends, reunion tayo? Tagal-tagal na rin naman tayong hindi nagsasama-sama. Tingin mo? Sige, pagsang-ayon ko sa kanya. I sensed she was in the middle of work dahil narinig ko ang ambulansya. Hey, call Sanya. I have so much on my plate right now. You know, pandemic life. Agad akong nahiya sa pagdadrama ko. Humimpil ang taxi sa labas ng mansyon. Nag-abot ako ng bayad at lumabas. Agad bumukas ang pedestrian gate nang makita ako ng guard. Magandang gabi, Ma'am Kara. Bati nito sa akin. Tumangulang ako. Bakit umuwi si Damian na hindi ka kasabay, anak? Salubong agad ni Mama pagbukas ko ng pintuan. Nakatayo ang dalawa sa entrada at inaabangan ako. A friend asked to have dinner with me. Simple kong sagot at tumungo ako sa kusina para kumuha ng maiinom dahil uhaw na uhaw ako. Ramdam ko ang pagsunod nilang dalawa sa akin. Interrogation? Again, sinong kaibigan? Matino ba naman? Dagdag na tanong ni Mama. Am I in the hot seat again? It was a serious question. Agad nag-ibang mukha ni Mama. We just want to know who's the friend. Is it difficult to reveal his identity too, Kara? Sinalubong ni Maming seryosong mukha ko. It was no one, Mom. I need to rest. I am so exhausted. Nilampasan ko silang dalawa pero alam ko sinusundan nila ako ng tingin. Pagbukas ko ng aking silid agad akong naligo. I need to calm my nerves. Kahit sarili ko naguguluhan at nahihirapan na rin ako. Kailangan kong alamin ang motibo ni Leander. Hindi na lang ito dumada moves. He has other motives. I am sure of it. It is for me to find out. Inilublob ko ang aking sarili sa maligamgam na tubig sa tub. I took my phone and dialed Bolera's number. But it was unattended. Matagal-tagal na rin pala akong hindi sila nakikita. This week will be for them. Ipinikit ko ang aking mga mata para namnamin ang ginhawa ng maligamgam na tubig sa aking katawan. Heaven,